romantic. Paano pag yung romantic, passionate love na yun, biglang mawala? Paano pag biglang mag-break? Ano mangyayari? Tapos paano pag nawala yung love na yun, tapos bumalik siya ulit after ilang years? What if mangyari sa'yo? Ano yun yung the breakup playlist. Tapos kaya siya the breakup playlist kasi si Kirksey and Gino ay part ng isang banda. Tapos yung buong movie, marami mga kanta na nandun. So nandun yung paano ko magmahal. Tapos yung buong relationship nila, nako-chronicle sa isang playlist. Nandun lahat yung mga kanta na important sa buhay. And for Derek Dan, this is going to be the first time we'll be working with Piolo and Sarah. Ano po yung mga medyo natuklasan niyo sa kanila? Sobrang humbling ng experience kasi kumbaga hindi pa naman bago lang ang director tapos makawork si Sarah at si Piolo na yun nga yung sinasabi ko palagi para makagawa ka ng magandang character talaga to portray na ng character kailangan wala kang even hindi mo na-feel ko sa set so yun, so overwhelmed na at happy na nakawork na yun. And for Piolo and Sarah, because Sarah, you all know that Piolo starting over again, left all of us with the lines. Was it also an effort to think what particular line we will remember? Siguro anyone who can answer. Well, alam niyo naman, kung may trademark kasi yung mga script ni Kenneth, mga daming mga hukot lines talaga. Diba? So, ayun po, meron talaga mga lines na nakakawala. For Piolo, ano po yung experience niyo po kayo? Kasi sila rin na medyo, we all know na sila dalawa. Paano po yung story? That's what I'm doing. Yung story na po na first time niya sila nakasama sa movie. Mami Jo, na si Direk nakasama ko siya sa Paano Kita Ibigin. Tapos yung first trip, payat pa raw siya. Dinirect din niya ako sa Relax, sa Pag-ibig na pinroduce namin. So we've been friends for a long time already. Pero hindi pa niya ako nadidirect. So, si Direk na naman, marami na kami pelikula ng pagsamahan. Pero he was the DOP. So, may relationship na rin kami. So, maganda kung magkaroon ng magtrabaho sa alam ng kaibigan mo. Alam mo yung on the same page in terms of what you want to achieve for the film. Kaya, it was easier for all of us. Kasi parang yung gusto namin talaga mag-work yung pelikula, mag-work yung story. So, very collaborative yung dalawa. At saka, makaganda, very fresh yung take nila sa love story. Kaya, ang sarap lang. Baby Sarah. Kasi kahagabi napanood namin si Piolo sa ENA. Yung kanta na break-up song. Ano kaya yung break-up song mo? Kasi ang break-up song niya, All I Want Is You. Ako po, The Scientist, ng Coldplay. Ayan. Kapag narinig ko yung talagang nararamdaman ko ulit yung sakit. Alam mo yun? Pero okay na yun. Saka malungkot kasi talaga yung kanta na ang ganda-ganda rin. Si Direk Dan at si Miss Lynette, can break up song mo rin. Ako, with or without you. Break-up song. Kahit alam mo pwedeng kantahin sa video ko. Mga EGs, Whitney Houston, Someone Like You. Kaya ko yun. Thank you! Yes, maraming salamat, Mami Jo. Ang susunod na magtatanong ay mula naman kay Jude. Jude, ikaw na. Hello, good afternoon, and congratulations to everyone.
relationship? Kailangan yun eh. Kasi, I mean, yung song kasi parang it serves as a marker eh. Kung nasa ang part kayo ng relationship. So, kung halimbawa, nabibigol pa lang kayo, meron kasi titinanta nyo. So, isang part, alam mo yun, it serves as a marker eh. So, yun. So, very important yun. Mas pagkadaling mo, na-reminisce ka na sa moment na yun, pwede mong balik-balikan yung sa song. So, yun, parang may sariling scoring yung relationship. Yung theme song kasi parang ang relationship, parang yun yung first, first conjugal property, yung theme song. Parang yun yung pag-aari ng dalawa, na kayo lang yung nakakaintindi, bakit yun yung kantang napili nyo, tapos pag pinapatugtog siya, naalala nyo kung ano yung emotion nyo nung napili nyo yung kanta nyo na sa theme song. Parang something special na meron kayo pinahawakan na hindi kasi laki ng bahay, ng kotse, ng bank account. Something free at a conjugal property that's free. Thank you. Maybe Sarah, anong theme song mo for Mateo? Sasagutin ko na yung isang kanina kung gaano ka-important yung theme song ng dalawa ng isang couple. Minsan kasi may mga bagay na hindi natin na-express. Yung klase ng relationship na meron kayong dalawa, a song is able to express it. Parang kinukwento yung relasyon ninyo, yung kung ano yung pinagdaanan ninyo, kung paano ninyo mahalin ng isa't isa. Kaya minsan hindi sinasadya na theme song natin yan. Ganyan, diba? Thank you. Yes, at ang susunod na katanungan ay magmumula naman kay Miss Ning. Oo. Ayan, Miss Ning Bunito. Alam mo makakaligtas ka dito. Waiting. Sorry. For you. Yes, hello. Question ko about Sarah and Viola. Since this is your first time working together, how is it? How is your experience together working? Aside from yung ASAP, yung mga show, syempre, pag sa movie ba, ano yung mga discoveries ninyo with each other? Ito nagkakasama na kami ni Papa B sa ASAP. At may mga pagkakataon na minsan na-overcome ko na yung siya kasi yung lalaking artista na nakaka-mesmerize yung kanyang kagustuhan. Sa ASAP, minsan okay na, parang na-overcome ko na yung kilig, pero minsan bumibitaw pa rin ako. Kasi lalo na pag tinitiligan kanya, pagtitignan kanya sa mga mata. Yun ang magic ng Eyes ni Papa P. Na first time ko, talagang babad na babad ang experience. Sa pelikulang ito, nasabi ko kay Direk Dan, test pa lang, hirap na ako. Sabi ko, Direk, ang hirap-hirap ng pinapagawa mo. Kasi pawis na talaga ako. Pero, fortunately, dahil kailangan natin magpaka-professional, ano? Hindi tayo dapat magpatalo sa emotion na yun. Kinakaya naman. At ako po ay isang karangalan na nakatrabaho ko. Ang isa sa mga hindi lang sa pinakagwapo, no? Pinakamagagaling na artista ng Pilipinas. How about Viola, Sarah? Kasi napapalap ko sa ASAP. Pag nakakasama ko siya, I'm literally blown away. Pag nakikita ko na siya nagka-transform sa stage. And it's the same thing experience when we did the film. Kasi I got to see her almost every day. Actually, there were times na araw-araw lang kami magkasama sa trabaho. And I guess one thing that's important about Sarah's success is her willingness to really explore her craft, to really give it her best. Kaya naman she's in a league of her own because she has so much to offer, she has so much to give. And that's why she's there because yung artistry niya, malawak pa. Marami pang pwedeng ibigay at talagang she's worth the adulation, she's worth all the things that she has right now. So it's a privilege for me as well to have this chance to work with her. And for Direk Dan, what was the main objective of this movie? Ano yung gusto niyo iparating sa mga manunood ng movie na to? Naman forever. Kasi ang main goal namin is without spoiling your
Yeah. Na kumbaga merong, na may forgiveness at may hope. Diba? So yun, na yun ang important sa isang relationship. Forgiveness and hope. Okay. Last question ko na lang for the cast also, Sarah and Piolo. Ano yung, as your character, ano yung natutunan ninyo sa character ninyo? Dito sa movie. Siguro unang-una po yung forgiveness. No? Forgiveness. Minsan kasi pag nagmamahal tayo, hindi yung sinasabi nila na magtira ka sa sarili mo, hinay-hinay lang. Pero minsan, dahil lalo na pag sobrang mamahal ng isang tao, nakakalimutan mo yun, na ibibigay mo lahat lahat. Na without realizing na ito pala yung nagkamali. Kasi hindi ka naging matalino, hindi mo naingatan yung puso mo, hindi mo naingatan yung katawan mo. Na yun siguro yung naging problema din ng character ko sa Trixie kasi all out talaga siya eh. Kaya wasak na wasak din siya, iniwan siya ng boyfriend niya. So, yun siguro yung isang lesson na natutunan ko. At kung gaano din ka-importante na bilang young adult, no, ang hirap-hirap kung paano ka magkakaroon ng sarili mong desisyon. Kasi siyempre, meron tayong mga friends, meron tayong mga magulang, meron tayong pamilya. Paano mo babalansin yung gano'n? Diba? Na lahat ay magiging at peace, lahat nagkakasundo. Nang susundin mo pa rin kung ano yung nasa puso mo. Paano ba yun? Paano gawin yun? At saka, paano ba ang magmahal? Yun yung parang makikinig sila ng pelikula dito. Paano nga ba talaga magmahal? Kasi diba, may formula ba talaga ang magmahal for it to work? Yun. For me, ang dating learning sa movie, first of all, yung isa sa mga hindi mo na-realize ko, but parang you have to accept the fact that there's no perfect relationship. And as much as you love a person, kailangan mahalin mo rin yung sarili mo, and you have to learn to accept your own flaws. You have to learn to be humble, to be forgiven, para mas maganda yung relationship yung dalawa. And sa pelikula to, sobra ko na-enjoy yung character ko because sobra siyang flawed, sobra siyang maraming issue sa buhay. Kaya mas maganda lang i-tackle because I believe na wala namang tao perfecto rin, diba? But for us to realize our mistakes, we have to humble ourselves to become a better person. So yun yung maganda ma-realize. It is very relatable kasi kahit sino namang mahal tayo, alam natin, tama na yung love. Hindi natin alam, as much as you wanna compromise, you wanna be able to understand each other, and you have to learn to give in para alam mo, maiintindihan mo rin yung relasyon mo, at vice versa. At mag-meet kayo in the middle, nagkasakitan na kayo, paano ba kayo magkakapatawaran? Diba? I guess, bottom line, kailangan talaga ng mutual respect, and of course, dapat hindi mo tatanggalin yung love sa isa. Thank you and congratulations. Yes, ayan ang sabi kanina